Ang inibintang natin dito, itong Pangulong dito, napakawalang kwenta. No? Kasi nung nagsimula siya, sinabi niya sa atin na itutuloy niya ang napakagandang foreign policy ng President Duterte. Isang Pangulo na pinagkatiwalaan ng Pilipino mula pag-upo niya hanggang pagbaba niya hanggang wala na siya sa pwesto. Sinabi niya yon. Pero sinungaling pala itong drug addict na ito. Ang naririnig natin at nakikita ko na totoo ay pinagpalit niya tayo para mahawakan ulit ng Marcos ang pera na ninakaw nila sa Pilipino. Napakawalang kwentang taong ito. Pero itong Pangulo na ito, wala talagang pakialam. Ipinagpalit talaga tayo para sa pera na nakaw ng bayan. No? Ninakaw ng mga Marcos. Kung mahalin niyo ang Pilipinas, ayaw natin ng gera. At hindi na ito dapat matuloy pag kinuha natin ng kapangyarihan yan sa isang abusado at arogante at corrupt na president. Unang-una po sa lahat, maraming salamat. Isang karangalan na nandito ako sa harap ninyo at binigyan ninyo ng oras yung shared cost natin. Sinabi ni Kaado, very passionately, kung ano yung halimaw ng Amerika, kung ano yung katraidoran nila, kung ano yung ugali nila ng subject nila. Sila ang isang bansa na nananako, at yung kanilang history noon pa, ang kanilang track record ay nananakop ng mga bansa at yung mga bansang yun ay hindi na nakakabangon. Irreversibly damage ang mga bansa na yan. Syria, Afghanistan, Libya, and then now Ukraine. No? At susunod na yan ay ang Pilipinas. Pero ibibintang ba natin ang Amerika? Siyempre hindi. Ang inibintang natin dito, itong Pangulong dito, napakawalang kwenta. No? Kasi nung nagsimula siya, sinabi niya sa atin na itutuloy niya ang napakagandang foreign policy ng President Duterte. Isang Pangulo na pinagkatiwalaan ng Pilipino mula pag-upo niya hanggang pagbaba niya hanggang wala na siya sa pwesto. Sinabi niya yon. Pero sinungaling pala itong drug addict na ito. Bakit siya nag-flip-flop? Bakit siya nagbago? Dahil ba naisip niya na mas maganda ito para sa Pilipinas? Hindi. Ang naririnig natin at nakikita ko na totoo ay pinagpalit niya tayo para mahawakan ulit ng Marcos ang pera na ninakaw nila sa Pilipino. Napakawalang kwentang taong ito. Na nakita natin ngayon, therefore nakita natin that this president is unfit to be president. Ang naalala ko noon, nung ako ay nagtrabaho kay PRRD, ang galing-galing talaga ng Pangulo na to, napakahusay niya. Ilang beses, 5 beses siya inimbita ng mga Amerikano. 5 beses siyang hindi nagpunta. And all through his presidency, hindi siya nagpunta. And when you talk to him now, pag nakausap ko siya ngayon, recently nakasama ko siya, ang sabi niya, yung Palangiga Bells, yung pagbalik niya, that was the proudest moment of my presidency. So this was a president that understood very clearly kung ano tayo bilang Pilipino. Kaya pag sinabi niya, nung speech niya sa, yung recently, no, na minura-mura niya itong mga dapat talagang imura ng mga drug addict na sa Malacanang ngayon, sinabi niya, na gustong-gusto ko na sinabi niya, hindi ninyo kilala ang Pilipino. Hindi ninyo kilala yung ugali, yung puso, yung kaluluwa ng Pilipino. And number 2, sinabi niya, wala kayong alam. At nakikita na natin yon. This horror show of the Marcos presidency that unfolds before our very eyes every day. There's something na talagang meron siya talagang para tayo nanonood ng horror show, di ba? Ano ba ito? President ba ito? Yung drug bust na walang kwenta. So, anyway, nung si President Duterte nandyan, ang kwento dun sa Palangiga Bells na kinanta niya sa amin, yung CIA lumapit sa kanya. Basta yung Amerika lumapit sa kanya at sinabi early on in his presidency at sinabi sa kanya, mag-usap na tayo. Kasi sanay sila na tuta ang mga Philippine presidents, di ba? So, sinabi niya, sige, basta ibalik niyo muna yung Palangiga Bells. I'm simplifying it. Balik-balik na muna. So, mas mag-usap tayo pagkatapos. Nung binalik yung Palangiga Bells,
bumalik ulit yung CIA, yung Amerika. Tapos sabi sa kanya, usap na tayo. Mas next time. Pero he never sat with them. So this was a president that understood our sovereignty. So why am I talking about him? Kasi nakita ko din nung siya'y nakaupo, napakaraming letters na dumadating from the OFWs na mula nung tumindig siya na mataas at matayo para sa Pilipino. Kahit yung mga mapang-abuso nilang mga amo na yung mabait sa kanila at napakaganda ng trato ng mga amo nila, kahit yung mga sa airport, napaka-courteous. So ano mangyayari pag ganito ang ating Pangulo? Walang respeto ang bansa, ang bayan, ang buong mundo sa atin. At yan yung nakikita natin ngayon. Just want to say a short story. Meron akong maliit na farm sa Zambales. Napakatagal na every time we go there, ba't namin binili yung farm na yun? Kasi para sa mga apo namin, wala pa kaming apo. Nanaginip lang kami. Mga anak namin, hindi pa kami binibigyan ng apo. Pero yun yung kung bakit namin bilhin. Tapos inipon namin yun. Tapos finally this year, pwede kami mag-build. Maliit lang na bahay, na kubo, gano'n. And yet it's in Zambales. Diba? So, naiisip ko, ang mga buhay natin masisira, no, dahil sa gerang ito. All those things that we hold dear to us, mawawala. Kahit yung paggising natin sa umaga na nagkakape tayo ng tahimik, napasigarin yung routine ko, tatakbo ako, everything, all of this. At yung mga mahihirap, lalong hihirap ang buhay. At yung mga middle class, lalong masasadlak sa kahirapan. Pero itong Pangulo na ito, wala talagang pakialam. Ipinagpalit talaga tayo para sa pera na nakaw ng bayan. No? Ninakaw ng mga Marcos. So, maraming salamat na nandito kayo kasi ang pinag-uusapan natin dito ay hindi lang yung sarili natin, although mahalaga yun na meron tayong mga pangarap at mga pangarap para sa mga anak natin. Pero ang ipinaglalaban natin dito ay hindi lang ang sarili natin, kung hindi ang bansa natin, ang mga anak natin, ang salinlahing Pilipino, ang mga maliliit na mga pangarap natin na hindi na matutuloy pag meron ng gera. Pero walang pakialam ang Bongbong Marcos dyan. So, this government would have you believe, kung napanood ninyo yung interview ng First Lady, no? Horror show talaga siya. Kasi nakita natin, napaka-abusado ng mga ito. Iba ang tingin nila sa pwesto. Ang tingin nila sa pwesto ay lisensya para magnakaw sa Pilipino at gawin kung ano ang pwede nila, kahit na anong gusto nilang gawin. Naramdaman namin ni Erica, na-experience namin na kami ay inilagay sa dinetain kami illegally at arbitrarily ng Kongreso ni Martin Romualdez dahil kami ay nagtanong ng simpleng tanong na karapatan ng bawat Pilipino tanungin sa kanilang mga inihalan. Totoo ba, Martin Romualdez, na ang travel expenses mo ay 1.8 billion at dahil dyan kami ay dinetain? No, so nakita natin na ganito ang kalibre ng president natin at itong First Lady na napanood natin. No, and they would have us believe na sila ang may kapangyarihan ngayon at kahit na ano ay pwede nilang gawin, lahat ng kabalastugan, kababuyan, pwede nilang gawin sa harap natin. Hindi na nila tinatago yung Philippine Charity Sweepstakes, nakakahiya. Statistically impossible. Hindi pwedeng mangyari yung ganyang panalo na loan debtor halos every week na dati nung panahon ni President Duterte, umaabot ng buwan. Pero itong mga ito, ganito ang sinasabi nila sa atin. Oo, nagnanakaw ako. Kaya niyo ba akong isma? Hindi niyo ako mapipigilan. Ito ba, nagnanakaw pa ako. Kaya niyo ba akong pigilin? Hindi niyo ako kayang pigilin. Ganyan ang ginagawa ng Marcos administration sa atin. At itong gera na ito ay ganun din. Kaya niyo ba akong pigilin? So, sandali na lang yung oras natin dito. Ito lang yung gusto kong sabihin na natutunan ko dahil ako ay nagtrabaho sa isang Pangulo na totoong nagsilbi sa bayan at totoong nagmamahal sa pinakamahihirap sa atin at sa kanya ko natutunan. Huwag kang pumasok sa gobyerno kung hindi mo mahal ang mahihirap kasi ang mahihirap ang meron lang sila ay ang gobyerno.
Opposite nitong president na ito, na halos araw-araw merong party sa Malacanang, pera ng taong bayan. At ano ba yung unang ginawa ni Lisa Marcos? Yung napakagandang bahay na presidential residence kung saan nakatira ang Pangulo sa Malacanang, na kung saan minsan nagmi-meeting kami noon. Dinamolish niya. Agad-agad, napakaganda. Si Leandro Locsin ang architect nun. At anong ginawa niya? Nag-build siya nagtayo sila ng 4 na bahay doon para tig-isa yung mga anak niya at mag-share sila ni Bongbong Marcos. Maraming ganyang kwento, itong walang kwentang first day na ito. So, at saka yung fireworks na yan, at yung party na yan, at yung fashion show na yan, pera ng taong bayan yan. At pag kayo ay nagpunta sa Malacanang, ang paligid dyan ay mga mahihirap. May squatters area dyan. Sa madaling salita, wala silang pakialam. Wala silang pakialam na may maraming nakakakita sa kalabisan nila. So, ang natutunan ko sa Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pati na rin kanila Eric, mga former rebels at sa NDF-LK, kung kaya't napadapa namin ang CPP-NPA, NDF nung panahon ni PRRD. Ang totoong puwersa ng bayan ay kayo. Tayo, ang taong bayan. Yung kapangyarihan na hawak ito mga akusadong ito, tayo ang nagbigay at tayo rin ang kukuha niyan. So, maraming salamat. Kung mahalin niyo ang Pilipinas, ayaw natin ang gera. At hindi na ito dapat matuloy pag kinuha natin ng kapangyarihan yan sa isang abusado at arogante at corrupt na president. Thank you.